Marami ang may agam-agang ang nagaganap sa ating ngayong mga sakuna ay hudyat na ng nalalapit na pagwawakas o sa Ingles ay ang final judgment. Kaya naman minarapat kong ipaliwanag sa inyo ang siya namang nakasaad sa Biblia at hahayaan ko po kayo mga katinagalog ko ang magpasya. Ayon sa banal na kasulatan na Biblia, 7 taong daranasin ng sangkatauhan ang mga kaganapang magsisignos na ng katapusan. Walang hanggang pagdurusa at mga kaganapan na halos bubura na sa ating mga sangkatauhan. Ngunit ayon sa mga nag-aaral ng Biblia na bago pa ang pagdating nito ay magaganap naman ang pagliligtas ng mga matutuwid na mga tao. Ito ay ang tinatawag nila na ang rapture o ang masidhing kagalakan. Ayon sa kasulatan na ang mga nananampalataya ay magkakatawang espiritu na siya namang babaybay sa kalangitan upang di na nila maranasan pa ang labis na pighati at dalamhating magaganap. Samantalang kapahamakan naman ang kapalit sa mga maiiwan dito sa kalupaan. Itinuturing na ang kaganapan ng rapture ay talaga namang ikagugulat ng lahat. Ito ay dahil sa makakasaksi nito. Ito ay isang tila ba isang himala. Nasusulat ito sa Revelation chapter 3 verse 10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukan ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Hati ang paniniwala ng mga eksperto sa kung kailan ang panahong sinasabi ng banal na kasulatan. Ayon sa mga eksperto pagdating sa usaping ito na ang rapture, mga katinagalog ko, ay magaganap sa panahon bago pa ang tribulation o sa Tagalog ay ang kapighatian. Ngunit may mga hindi sumasang-ayon sa panahon na nabanggit. May mga eksperto rin na nagsasabi na pagkatapos pa raw ng kapighatian, magaganap ang kaligtasan at ang mga kaluwalhatian at kaligayahan. Sa panahong ito muling bababa sa lupa si Hesukristo at magtatatag ng bagong kaharian para sa mga nanampalataya sa Kanya. Ayon kay Daniel J. Gesell na masusing nag-aaral sa salita ng Biblia na kung pakikinggang mabuti ang salita mismo na nakasulat ay ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Kaya ayon sa Kanya, hindi na daranasin pa ng mga nananampalataya kay Hesukristo ang kapighatian dahil ang kaligtasan nila ay magaganap bago pa ang kapighatian. Nalalasapin naman ng mga taong sa Kanya ay hindi nananampalataya. Ang rapture o ang kapighatian, mga katinagalog ko, ayon sa mga eksperto ay panimula pa lamang ng mga kaganapan na tatagal sa loob ng 7 taon bago ang pinal na labanan ni Jesus laban kay Satanas sa pagliligtas ng mga kaluluwa ng sangkatauhan. Kung napapaisip, mga katinagalog ko, ano nga ba ang mga magaganap bago ang paghuhukom? Ito ay ang mga sumusunod. Revelation chapter 6 verse 12 hanggang 14. Ang malalaking mga lindol, pagbagsak ng mga bituin at paggalaw ng mga kabundukan at ng mga isla. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na para mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Revelation chapter 8 verse 8 hanggang 9. Ang dagat ay magiging dugo. Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng sasakyang dagat. Magiging lason ang tubig. Revelation chapter 8 verse 10 hanggang 11. Hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng ilog at mga
bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Dagdag na mga eksperto na kasama sa mga magaganap ay ang paglaganap ng pandemiko, malawakang pag-iiba ng klima o ang climate change. Kasama na rin ang digmaan at ang malawakan na guto. Mga katinagalog ko, iniiwan ko ang tanong na ito sa inyo. Sa tingin ba ninyo ang mga matuwid ba ay ililigtas bago ang pagwawakas? O sila rin ay susubukin muna at kukunin matapos nilang maranasan din ang kapighatian? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim at excited na po ako na ito ay basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.